Alam mo, kapag may sugat tayo, minsan, ang gusto natin ay takpan lang ito agad. Tama ba? Lagyan ng bandage. Wag na lang galawin, wag na lang linisin ng malalim kasi masakit naman talaga. Lalo na kapag bata, kapag nakita niya na may betadine, alcohol, o may bulak na ilalapit sa sugat niya, naku, iiyak niya kagad. Bakit? Kasi alam niya masakit yung paglilinis. Pero alam din natin kung ang sugat ay hindi lilinisin, pwede itong lumala. Pwedeng ma-infect. Pwedeng kumalat ang infection. Tama ba? Pwedeng ang maliit na sugat, lumaki ang problema. Kaya ang mabuting doktor, alam mo, hindi niya basta tinatakpan lang yung sugat. Hindi niya sasabihin, okay lang yan, takpan mo lang yan, okay na yan, para hindi na tayo magkita ulit. Hindi. Kung may dumi, lilinisin niya. Kung may infection, tatanggalin niya. Kung may kailangan tanggalin para gumaling, gagawin niya kahit masakit. Hindi dahil galit ang doktor sa pasyente, kundi dahil gusto niyang gumaling yung pasyente. Ganyan din minsan yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Minsan, may mga bagay sa puso natin na gusto lang nating pagtakpan o i-ignore o baliwalain. Ayaw nating harapin. Ayaw nating ipaalam yung struggle natin. Ayaw nating ipagalaw sa Diyos. May pride na tinatakpan ng mga relihiyosong pananalita. Narinig mo na ba yung salitang concern lang ako sa church? Pero minsan, criticism pala na walang pagmamahal at walang panalangin para sa kongregasyon o isang individual. I'm just being biblical. Pero minsan, ginagamit ang Bible para manakit, hindi para mag-restore. May discernment lang ako. Pero minsan, judgmental spirit pala. At kadalasan, dahil binabaliwala natin itong kondisyon ng ating puso na puno ng pride, ay hindi tayo nagkakaroon tuloy ng spiritual healing o kagalingan. Hindi tayo nagkakaroon ng spiritual breakthrough o transformation. Buti na lang. At mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya hahayaang manatiling infected ang puso natin. Kaya minsan, may inaalis siya sa ating buhay. Hindi yung infection may nililinis siya. May kino-confront siya, may ine-expose siya na kasalanan. May tinatanggal siyang bagay na hindi na dapat manatili sa iyo. At habang nangyayari yon, minsan, ang unang reaksyon natin, Lord, bakit ang sakit? Bakit mo tinanggal ito? Bakit mo inalis ito? Tama ba? Lord, bakit mo ito ginagalaw? Lord, bakit parang nawawala ang comfort ko? Lord, bakit parang hindi mo ako hinahayaan sa gusto ko? Kaibigan, pakinggan mo ito. Hindi lahat ng masakit ay masama. Bakit? Kasi minsan, masakit talaga kapag may inaalis kasi nililinis tayo. At spiritually, minsan, ang grace ng Diyos ay hindi lang yung kino-comfort niya tayo kapag tayo ay malungkot at umiiyak. Hindi lang yun, kundi ang grace ng Diyos ay yung hindi niya tayo hinahayaan na manatili doon sa kasalanang sisira sa atin. Kaya ngayong araw, nagpapatuloy tayo sa series natin na Under Construction. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa atin, may inaayos pa siya. At kasama sa pagpapalago niya sa atin ay may inaalis siya para tuluyan tayong lumago na maging Christ-like. Kaya nga, ang title ng message natin ngayon ay Stay Connected While God Removes. Kapag sinabi nating stay connected while God removes, ang ibig sabihin nito ay manatili kang nakakabit kay Kristo habang ang Diyos ay nag-aalis ng anumang pumipigil sa iyong paglago, pumipigil sa iyong pananampalataya, pumipigil sa iyong pagsunod at pagbubunga. Ang ibig sabihin ay huwag kang lumayo sa Diyos dahil lang may inaalis siya. Huwag kang magtampo sa Panginoon dahil lang may bahagi sa puso mo na kailangan niyang alisin o linisin o ayusin. Kaibigan, ang alalahanin mo itong katotohanan na ito palagi. Kapag may inaalis ang Diyos, madalas ang pinakamalaking danger ay hindi lang yung bagay na nawala, kundi ang mas malaking danger pala ay kung paano tayo magre-respond doon sa tinanggal ng Diyos sa atin. Kapag na-correct tayo, lalapit ba tayo o lalayo? Paano tayo tutugon? Kapag na-expose yung kasalanan natin, magsisisi ba talaga tayo o magtatago o magagalit tayo dun sa nang-expose? Pero sa totoo lang, ang Diyos ang nag-expose. Kapag tinamaan yung pride natin, magpapakumbaba ba tayo? O ipagtatanggol pa din natin yung ating sarili para lang masabi na wala kang kasalanan? Kaibigan, may mga kasalanan na kung patuloy nating itatago, unti-unti nitong papatayin yung ating joy, peace, worship, love, at fruitfulness sa buhay natin. Kaya ang removal ng Diyos ay hindi lang tungkol sa pagkawala.
Minsan, ito ay rescue o pagliligtas pa nga sa atin. Kaya nga, tapusin mo ang message na ito at Lord willing ay lalo tayong magbunga ng sagana sa Panginoong Hesus. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mo maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdidisciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. Okay, so paano ba tayo magre-respond kapag may inaalis o pinuputol ang Diyos sa ating buhay? Siyempre, masakit ito. Kasi minsan yung gustong-gusto nating gawin, yung mahal natin na tao o yung sinasandalan natin at nagiging pag-asa natin o yung nagbibigay ng kaaliwan sa atin, yun pa yung kinukuha ni Lord o tinatanggal ni Lord. Siyempre, masakit. Kaya ang tanong ay, paano ba tayo magre-respond sa ganong sitwasyon? Una, stay connected to the true vine. Pangalawa, trust the Father's pruning. At pangatlo, bear fruit that glorifies God. Okay, pag-usapan natin yung una. Stay connected to the true vine. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at maganda yung plano niya sa'yo at kasama dito ang iyong transformation na maging mas katulad ng Panginoong Hesus. Kaya lang, hindi mangyayari yung pagbubunga na ito sa buhay mo kung hiwalay ka sa Kanya. Basahin natin yung John 15:1-4. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Una, sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Hindi niya sinabi, ako ay isa sa mga puno. Hindi niya sinabi, ako ay isa sa mga options nyo. Hindi niya sinabi, ako ay spiritual supplement o spiritual vitamins na pwede mo puntahan kapag kailangan mo lumakas. Siyempre, pag lumapit tayo kay Lord, magkakaroon tayo ng kalakasan. Pero hindi siya pang supplement lang natin. Ang sabi niya, ako ang tunay. Ang ibig sabihin, siya ang buhay. Kung wala siya, walang buhay. Ibig sabihin, ang lahat ng kailangan mo para magkaroon ng meaningful life ay nasa Panginoong Hesus. Ang lahat ng kailangan mo para magkaroon ka ng fulfillment, purpose at meaning sa buhay na ito sa mundo at sa susunod na buhay ay nasa Panginoong Hesus. Siya ang source ng salvation, siya ang source ng grace, siya ang source pati ng obedience natin. Alam mo, na-realize ko, hindi ako pwedeng magmalaki sa Diyos kasi may mga bagay na sinunod ko. Pero siya rin naman ang nagbigay sa akin ng faith at kakayahang sumunod. Siya ang source ng strength. Siya ang source ng tunay na fruitfulness. Kung may ibang source tayong kinakapitan para mabuhay, para magbago at para mamunga, eventually sasablay tayo. Madidrain tayo at mananatiling empty. Bakit? Kasi wala namang ibang puno na makakapagbigay ng totoong buhay sa'yo, kundi ang Panginoong Hesus lang. Then sabi niya, ang aking Ama, ang tagapag-alaga. Ang ibig sabihin, ang Ama, ang gardener. Siya ang may-ari ng ubasan. Siya ang nag-aalaga. Siya ang nakakaalam kung ano ang healthy para sa'yo at ano ang hindi healthy para sa buhay mo.
Alam niya kung ano ang dapat manatili sa iyo para lumago ka. At alam niya din kung ano ang dapat putulin sa buhay mo para ka pa mamunga ng sagana. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Diyos ay nag-aalaga sa iyo at kailangan mong manampalataya na hindi siya magagalitin na Diyos. Yung Diyos na parang naghahanap ng mali sa iyo. No! Siya ang tatay mo sa langit na marunong mag-alaga, marunong maglinis, marunong magtuwid, at marunong magpalago sa iyo. Then sabi pa sa talata, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ang ibig sabihin, malinaw na may mga branches na hindi namumunga. At inaalis niya ito. Ang ibig sabihin, ang sanga na ito ay nakakonect lang sa panlabas. Mukhang nakakabit pero walang buhay sa loob. May religion pero walang totoong relationship sa Diyos. May title, may titulo siya kasi maaaring tinatawag niya yung kanyang sarili bilang Kristiyano pero walang total surrender. Maaaring may attendance sa church pero walang transformation, walang bunga. Alam mo kaibigan, mahalagang suriin natin yung ating sarili. Baka kasi buong akala natin na may connection tayo sa puno, sa Panginoong Yesus. Pero balang araw pala, pag nakaharap natin siya, magugulat tayo kasi wala pala tayong totoong relasyon sa Kanya. At sasabihin niya, lumayo ka sa akin, di kita nakikilala. Ang ibig sabihin ng isang tao ay hindi nagbubunga ng transformation dahil kulang yung pagsisimba niya paglinggo o kulang ang paglilingkod niya. No. Kaya hindi siya nagbubunga ng pagbabago, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, bunga ng passion na magdala ng naliligaw na kaluluwa sa Panginoong Yesus at i-disciple sila, ay maaaring hindi siya totoong nakakabit sa Panginoong Yesus. Member, pero hindi connected. Kaya sabi, ay aalisin na sangang ito, pero yung nakakonect sa Panginoong Yesus, sila ang magbubunga. Hindi nga lang instant na marami agad, kasi may kailangan putulin sa buhay niya. Kaya tingnan mo, sabi sa talata, pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Malinaw na ang mga sanga na ito ay connected na sa Panginoong Yesus, kaya namumunga na kahit paano. Pero hindi pa payag ang Diyos na hindi tayo mamunga ng sagana. Ang goal ng Diyos ay hindi ka lang mamunga ng konti o sakto lang. No, ang goal ng Diyos ay hindi ka lang maging disciple, kung hindi maging disciple maker. At i-train mo ang mga dinidisciple mo na gumawa din ng alagad, nagagawa din ng alagad. Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos na ikaw ay mag-multiply, magbunga ng sagana. Kaya anong gagawin niya? Magpuputol, maglilinis. Bakit? Para makita mo na kung nakakabit ka sa Panginoong Yesus, ay mamumunga ka ng sagana. Kung nakikipag-cooperate ka sa pagputol ng Diyos sa iyong sanga, ay magmumultiply ka at magbubunga ka. May mga bagay na inaalis ng Diyos, hindi dahil wala siyang nakikitang fruit sa iyo, kundi dahil may gusto pa siyang palaguin at paramihin pa sa iyo. Mamaya pag-uusapan natin yung paglilinis at pagputol ng Diyos ng detalyado sa ating point 2. Pero ang focus muna natin ay ito. Manatili, abide, stay connected. Then sabi pa, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Wow, kaibigan. Ang salita ng Panginoong Yesus ay hindi lang pang-information, kundi ito ay instrument ng paglilinis ng Diyos. Kapag nagsasalita ang Panginoon, nililinis niya ang isip, nililinis niya yung puso, nililinis niya yung motibo natin, nililinis niya yung ating desires, at nililinis niya yung ating direction. Kaya kapag tinamaan ka ng salita ng Diyos, huwag kang magalit at huwag kang umiwas. Bakit? Kasi minsan, yung salita ng Diyos ay masakit pakinggan, pero yun pala ang ginagamit niya para linisin ka. Then, sinabi pa ng Lord, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ang ibig sabihin, manatili, abide, stay, wag kumalas, wag lumayo. Ang ibig sabihin, ang Christian life ay hindi paminsan-minsan na pagbisita sa Panginoong Yesus. Hindi ito Sunday only connection. Hindi ito emergency prayer lang kapag may problema. No. Ang Christian life ay pananatili kay Kristo. Hahanapin mo siya araw-araw, kikilalanin mo siya araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng kanyang salita, madedelight ka sa kanya ng mas higit sa trabaho mo o negosyo mo o sa pamilya mo, at
Bakit tayo mananatili sa Kanya? Kasi sabi niya, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Napakalinaw. Walang tunay na fruit apart from Christ. Pwedeng may activity ka, pwedeng may effort, pwedeng may talent, pwedeng may religious words, pwedeng nagbibigay ka ng payo sa iba, pero ikaw pala mismo wala ring bunga na nagmumultiply kasi hindi ka connected sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ng stay connected sa true vine ay ang patuloy na umasa sa Panginoong Yesus bilang source ng buhay mo, source ng grace, source ng lakas, source ng pagsunod, at source ng pagbubunga. Imagine mo, ang isang pangkat ng tupa. Hatiin natin sila sa 3 grupo. May unang grupo ng sheep. Ito yung mga sheep na nag-decide na tumingin sa shepherd at sumunod lang sa kanya kahit saan siya magtungo. Sila yung sheep na nakikinig sa boses ng shepherd. Sabi ng Panginoong Hesus sa John 10:27, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Sila yung hindi perfect pero sumusunod. Hindi laging malakas pero nakikinig. Hindi laging matapang pero nananatiling malapit sa shepherd. Kahit saan pumunta, susunod sila. Kahit saan siya pumunta, kahit anong ipagawa ng shepherd, susunod sila. May pangalawang grupo naman. Sila yung ayaw talaga sa shepherd. Ayaw nilang makinig. Ayaw nila sumunod. Gusto nilang sila ang masusunod. Gusto nila na buhay nila, rules nila. Sila yung malinaw na nagsasabing, ayoko sa Panginoong Yesus. Ayoko ng Lord. Ayoko ng boses niya. Ayoko ng merong nagde-decide para sa akin. Gusto ko ako magde-decide para sa sarili ko. Now, may 3 grupo. At ito yung pinakadelikado. Ito yung sheep na gusto naman nila ang shepherd sa buhay nila. Gusto nilang maging malapit sa shepherd. Ang problema lang ay ayaw niyang maging totoong malapit. Gusto niyang kasama sa pangkat ng mga tupa, pero gusto pa rin niyang lumakad sa sarili niyang lakad. Gusto niyang marinig ang boses ng Panginoong Hesus, pero ayaw nilang sundin ang Panginoong Hesus. Gusto niyang may blessing ang Panginoong Hesus sa kanya, pero ayaw niyang isuko yung control. Gusto niyang may Savior, pero ayaw niya na may Lord. Gusto niya may forgiveness, pero ayaw niyang mag-repent. Gusto niya may comfort, pero ayaw naman ng correction. Ito yung sheep na parang sinasabi, Lord, gusto kita, pero wag masyadong close ha. Gusto ko maging Christian, pero gusto ko pa rin may iba pa akong option. Gusto ko may prayer life ako, pero gusto ko pa rin tinatago ko yung kasalanan ko. Ayoko maging open. Gusto ko may worship, pero ayoko bitawan yung galit at sama ng loob. Kasi ito na ako eh. Gusto ko may Bible, pero ayoko baguhin yung decision ko. Gusto ko may church, pero ayoko magpa-disciple. Gusto ko lang attend lang ako pag Sunday. Gusto ko may grace, pero ayoko mag-submit. Grabe, nakakatakot ito kaibigan. Kasi kung ganito ang puso mo, hindi ka lalago. Ang Panginoong Hesus lumalakad na, nauuna na, and then ikaw nahuhuli. Nasa distance ka. Ayaw mo mapalapit. Kaya nga, tingnan mo yung sabi ni George Orwell. On the whole, human beings want to be good, but not too good, and not quite all the time. Ang sakit pakinggan, pero totoo. Minsan gusto natin maging mabuti. Pero hindi masyadong mabuti. Mga 50% lang, Lord. Gusto natin sumunod, pero hindi lahat. Mga 60% lang, Lord. Pag mahirap, wag. Kasi di pa ako ready. Gusto natin maging close kay Lord pero hindi sa point na gagalawin niya yung comfort natin. Lord, wag naman to. Pag kinuha mo ito, magtatampo ako, lalayo ako. Gusto nating matawag na Christian pero ayaw natin makorek ang puso natin. Ang tawag dito, loose connection. Delikado to, kaibigan. Kasi close enough ka kay Lord para makaramdam ka na secure ka. Pero malayo ka naman o far enough para hindi mo marinig ng malinaw ang boses niya. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagbe-meditate. Medyo malapit ka kasi nagsisimba ka and then umaattend ka ng D group. Nasa paligid sila ng flock pero unti-unti silang lumalayo. Nandun pa rin sila pero palayo na ng palayo. At minsan hindi na nakakasunod talaga sa shepherd. Nakikita pa nila yung shepherd pero hindi na nila sinusundan ng malapitan. Naririnig pa nila minsan yung boses ng Lord pero mas malakas na yung sariling kagustuhan nila. At ano nangyayari? They wander off, napapalayo, naliligaw, nasasaktan, gumagawa ng bad decisions at yung bad decisions nagdadala ng pain, nagdadala ng heartache, nagdadala ng guilt,
brokenness at spiritual dryness. Minsan inisip nila, bakit ganun? Parang, ang layo ko na kay Lord. Kasi hindi ka lumalakad ng malapitan sa Panginoong Yesus. Kaibigan, anong klaseng ship ka ngayon? Anong group ka? Yung number 1, number 2, or number 3? Hindi ko tinatanong kung uma-attend ka lang. Hindi ko tinatanong kung may Christian words na lumalabas sa bibig mo. Hindi ko tinatanong kung may ministry ka o mission group leader ka. Ang tanong, close ka ba sa shepherd? Naririnig mo ba ang boses niya? Sinusundan mo ba siya? O baka nasa third group ka? Gusto mo si Lord pero not too close, Lord. Gusto mo ng church pero ayaw mo na may accountability. Gusto mo ang blessing, pero ayaw mong bitawan yung kasalanan. Gusto mo ng comfort, ng gospel, ng kaligtasan, pero ayaw mo sumunod sa lordship ng Panginoong Yesus. Kaya sinabi ni Lord, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Bakit sinabi manatili? Kasi hindi makakapamunga ang branch kapag loose connection lang. Naglo-loose lang. Diba? Minsan nag-i-spark lang. Kapag minsan nakakabit, minsan hindi. Kaya ang application natin ngayon, simple lang, huwag mong gawing loose connection ang relationship mo sa Panginoong Yesus. Bumalik ka sa salita niya. Bumalik ka sa prayer. Bumalik ka sa obedience. Bumalik ka sa repentance. Bumalik ka sa fellowship. Bumalik ka sa accountability. Bumalik ka sa mission group mo. Bumalik ka sa paanan ng Panginoong Yesus. Kaibigan, stay connected to the true vine. Bakit? Kasi hindi tayo nagbubunga dahil malakas tayo, kundi nagbubunga tayo dahil nakakabit tayo sa Panginoong Jesus. Okay, so paano ba tayo magre-respond kapag may inaalis o pinuputol ng Diyos sa ating buhay? Una, stay connected to the true vine. Pangalawa, trust the Father's pruning. Kaibigan, hindi sapat na alam natin na ang Panginoong Yesus ang puno, kundi kailangan din nating matutunan magtiwala sa Ama kapag may inaalis at nililinis siya sa atin. Balikan natin ulit yung John 15:2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Kaibigan, ayon sa talata ay may dalawang ginagawa ang Diyos sa isang sanga na nagbubunga. Kaya lang, nais pa siyang pabungahin palalo ng Diyos. So anong ginagawa? Una, pinuputulan at pangalawa, nililinis niya upang mas lalo pang mamunga. Kaya nga, trust the Father's pruning. Ang ibig sabihin nito ay pagtitiwala sa pagpuputol at paglilinis ng Diyos, siya ay may karunungan, na siya ay may pagmamahal sa atin at may mabuting layunin para sa iyo, para sa akin. At dahil mabuti ang plano niya para sa iyo, ay aalisin niya ang anumang humahadlang sa iyong pagbubunga. Alahanin mo na kung siya ay mabuti, ay hindi siya parang tao na basta nagpuputol kasi biglang nagalit. Hindi siya nagtatanggal dahil trip lang niya. No, He is the Father. He is the gardener. Mahal ka niya. Alam niya kung ano makakabuti at kung ano makaka-drain at makakapagpahirap sa iyo balang araw. Kaya lang, syempre, kapag tayo ay pinuprune ng Diyos, ay hindi ito madaling tanggapin. Madaling pag-usapan ng pruning kapag ibang tao ang pinuprune ng Diyos. Tama ba? Pero kapag ikaw na ang nawalan ng comfort, ikaw na ang kinokorek, ang hirap. Ako din, minsan ayoko ng pruning ng Diyos. Kaya lang, kung ito ang paraan para mas magbunga ako, kailangan ko makipag-cooperate sa Kanya. Alam mo, ang nakakalungkot ay kapag puro convenience na lang ang gusto natin. Halimbawa, parang isang hitchhiker. Minsan kasi, ang churchgoers nagiging parang spiritual hitchhikers. Alam mo yung hitchhiker, nakatayo sa gilid ng daan, naka-thumbs up, naghihintay ng sasakyan niya. Ang message niya parang ganito: kung ikaw ang magdadala ng kotse, ikaw ang bibili ng gasolina, ikaw ang magmamaneho, ikaw ang maglalaan ng oras, sasakay ako. Pero wag mo asahan na mag-aambag ako ng panggasolina mo. Wag mo aasahan na tutulong ako sa iyo. Wag mo aasahan na magko-commit ako. Basta isakay mo lang ako. At minsan ganito yung attitude ng Christianity. Lord, kung comfortable ako, sasama ako. Kung happy ako, a-attend ako. Kung gusto ko ang preaching, kung gusto ko ang mga kinakanta, kung gusto ko ang mga tao, kung gusto ko ang atmosphere, then I will sit and take it all in. Pero wag mong asahan na magsusurrender ako. Wag mo asahan na magsiserve ako. Wag mo asahan
asahan na magsasakripisyo ako. Huwag mo asahan na magpapadisciple ako. Huwag mo asahan na magpapakorek ako. At kapag may nangyari na hindi ko gusto, kapag may message na tumama sa akin, kapag may leader na nag-correct sa akin, kapag may inconvenience, I'm out. Aayaw ako. Kaibigan, that is consumer Christianity. Gusto ng ride, pero ayaw ng surrender. Gusto ng blessing, pero ayaw ng obedience. Gusto ng comfort, pero ayaw ng correction. Gusto ang salvation, pero ayaw ng discipleship. Kaya ang gagawin ng Diyos, may tatanggalin siya at may lilinisin siya sa ating puso. Masakit, pero makakabuti sa atin. Minsan, ang ipuprone niya ay yung attitude na, Lord, sasama ako basta wala akong gagawin, ha? Yung mindset na, church exists to satisfy me. Yung heart na, I will listen to you but I will not obey you. Yung Christianity na nasa tenga lang, pero hindi umaabot sa kamay, paa, wallet, schedule. Hindi umaabot sa relationships, decisions, at obedience. Yung faith nandito lang. Maring tinatanong mo, ano ba katangian ng isang tao nagtitiwala sa pruning ng Diyos? Simple lang. Hindi niya iniisip na nire-reject siya ng Diyos dahil may inaalis ito sa buhay niya. Kundi marunong siya magtanong, Lord, ano ang nililinis mo sa akin? Hindi niya pinagtatanggol ang kasalanan na kino-convict ng Diyos sa kanya. Hindi siya lumalayo sa Diyos kahit masakit ang proseso ng paglilinis. Mas pinipili niya ang pagbubunga kaysa maging komportable. Naniniwala siya ang kamay ng Ama ay mapagmahal kahit minsan ay may pangtabas siyang hawak. Imagine mo isang gardener. Kapag nakita mo ang gardener na pinuputulan yung halaman, kung hindi mo alam yung ginagawa niya, alam mo, isipin mo, bakit niya kaya sinisira? Bakit niya binabawasan? Bakit niya pinuputol ang buhay na branch? Pero alam ng gardener na may mga bahagi na kumukuha ng nutrients pero hindi naman tumutulong sa halaman na magbunga. May mga tuyong bahagi na kailangang alisin. May sobrang growth na kailangang bawasan para ang buhay ng puno ay mapunta sa bunga. Ganyan din ang Diyos sa atin. Minsan, ang dami nating dahon pero kaunti ang bunga. Maraming activity pero kaunti ang intimacy sa Diyos. Maraming ginagawa pero kaunti ang obedience. Maraming alam pero kaunti yung humility. Maraming attendance sa church at mission group pero kaunti yung surrender. Maraming reklamo pero kaunti yung service. Sila yung mga nauunang nagko-complain. Bakit ganyan yung service? Bakit ganito yung mga usher? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero hindi naman siya nagbo-volunteer. Maraming opinion pero kaunti yung prayer. Maraming expectation sa church pero kaunti yung commitment sa Panginoong Hesus. Kaya ang Ama, dahil mahal niya tayo, nililinis niya tayo. Meron siyang pinuputol. Sabi ni Andrew Murray, the pruning knife is in the hands of Him who loves us. Ang sakit ng pruning, pero mahalaga kung sino ang may hawak ng knife. Kung diablo ang may hawak ng gunting na pantabas, nakakatakot naman talaga. Pero kung ang Ama natin na Diyos ang may hawak ng gunting, pwede kang magtiwala. Ang hiwa ay hindi para patayin ka. Ang hiwa ay para alisin ang pumapatay sa iyo. Tingnan mo si Joseph. Kung may tao sa Bible na parang puro pagtatanggal at pagputol ang pinagdaanan, si Joseph yon. Inalis siya sa comfort ng bahay ng tatay niya. Inalis siya sa family environment. Ibinenta siya ng sarili niyang mga kapatid. Dinala siya sa Egypt. Naging alipin. Inakusahan ng maling paratang. Nakulong. Kung titignan mo habang nangyayari, yun sa kanya parang walang sense. Parang ang tanong, Lord, nasaan ka rito? Bakit ganito? Bakit ako tinanggal sa lugar na kinasanayan ko na? Bakit ako nawala sa pamilya ko? Bakit ako napunta sa kulungan? Pero ito yung patunay, kaibigan. Hindi absent ang Diyos sa buhay ni Joseph. Yung parang masakit na pruning ay paghahanda pala sa kanya. Habang iniisip ni Joseph na may nawala sa kanya, ang Diyos pala ay may hinuhubog sa kanya. Ano hinuhubog sa kanya? Humility, wisdom, endurance, dependence, leadership. Ito yung mga bunga na sagana. At dumating yung panahon, ginamit siya ng Diyos para magligtas ng maraming buhay sa panahon ng tagtuyot. Kaya tingnan mo, sinabi niya sa mga kapatid niya, nagbenta sa kanya sa Egypt. Genesis 50:20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Hindi ibig sabihin tama ang ginawa ng mga kapatid niya. Mali yun. Pero mas mataas ang kamay ng Diyos
kayang gamitin ng Diyos ang masakit na pagpuputol para sa isang purpose ng pagliligtas. Kaya kung ikaw ngayon ay may nawala, may nagsara, may na-delay, may nasaktan, may hindi mo maintindihan, hindi ko sasabihin na madali ang pinagdadaanan mo, kaibigan. Hindi ko rin sasabihin na alam natin agad lahat ng dahilan. Pero sasabihin ko ito sa'yo. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi nawala ang purpose ng Diyos kahit may nawala sa buhay mo. Maraming nawala kay Joseph, pero hindi nawala ang plano ng Diyos sa kanya. Dito natin makikita ang pagmamahal ng Diyos. Hindi niya iniwan si Joseph sa balon. Hindi niya iniwan si Joseph sa kulungan. At kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka rin niya iiwan sa pruning season mo. Pero kailangan mo mag-repent o magsisi kung ang response mo sa pain ay bitterness, rebellion o paglayo sa Diyos. Kasi minsan hindi lang ang circumstances ang inaayos ng Lord, kundi pati ang puso natin. Ibigan, will you trust Him or will you accuse Him? Will you stay connected or will you disconnect? Sabi ni Matthew Henry, the best have that in them which is faulty, something that must be taken away. Ibig sabihin, kahit fruitful ka na, may kailangan linisin pa rin. Kahit matagal ka ng believer, may pride pa rin na kailangan tanggalin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, yung ba naman 5 taong pinagdaanan ko bilang Kristiyano, hindi pa ba sapat yun? No. Kahit leader ka na, may self-reliance pa rin na kailangan bawasan. Kahit naglilingkod ka na, may motives pa rin na kailangan linisin. Kahit uma-attend ka na sa church at gawain, baka may consumer mindset pa rin na kailangan alisin. Spiritual maturity does not mean God is done pruning. It means mas natututo kang magtiwala sa Ama habang nililinis ka niya. Tingnan natin din si Moses. Si Moses lumaki sa palasyo ng Egypt. May mataas na edukasyon, may influence, may privilege. Kung titignan mo, parang isang magaling na leader na siya. Pero nang kumilos siya sa sariling paraan at pumatay ng Egyptian, tumakas siya papuntang Midian. 40 years siya sa disyerto at naging shepherd. Imagine mo yon. Mula sa marangyang palasyo, nagpunta sa pag-aalaga ng tupa. Kung ikaw si Moses, baka sabihin mo, Lord, tapos na ba ako? Sayang ba yung buhay ko? Na-disqualify na ba ako? Pero hindi pala. Inalis ng Diyos si Moses sa Egypt upang gamitin niya si Moses para ialis ang Israel sa Egypt. Kaibigan, may kailangang alisin, may kailangang hubugin, may kailangang patayin na self-confidence, may kailangang palitan na pagiging impulsive. Kaibigan, minsan ganito rin ng Diyos, may mga season na parang demotion, parang delay, parang walang nangyayari, pero bakang ginagawa pala ng Diyos ay pruning. Baka tinatanggal niya ang Egypt sa puso mo. Baka tinatanggal niya ang pride na galing sa posisyon. Baka tinatanggal niya ang dependence mo sa title mo na nakakabit sa pangalan mo. Baka tinatanggal niya ang identity mo sa achievement. Baka tinatanggal niya ang mindset na dapat ako ang masunod. Baka tinatanggal niya ang Christianity na gusto ng mataas na platform pero ayaw ng wilderness training. Sabi ni Spurgeon, there are no crown wearers in heaven who were not cross bearers here below. Hindi ibig sabihin lahat ng Christian life ay puro sakit. Pero ibig sabihin, ang pagsunod kay Kristo ay may surrender, may cross, may pruning. May mga bagay na kailangan bitawan, hindi dahil kinukuha ng Diyos ang kaligayahan mo, kundi dahil inaalis niya ang mga bagay na umaagaw sa tunay na joy na nasa Kanya lamang. Okay, so paano ba tayo magre-respond kapag may inaalis o pinuputol ang Diyos sa ating buhay? Una, stay connected to the true vine. Pangalawa, trust the Father's pruning. At pangatlo, bear fruit that glorifies God. Ang ibig sabihin, ang goal ng Diyos ay magkaroon tayo ng maraming bunga. At ang bunga na yon ay hindi para sa ating pangalan, hindi para sa ating pride, hindi para sabihin ng tao na magaling tayo. Ang bunga ay para sa kaluwalhatian ng Ama. Kaya tayo magtitiwala sa pagpuputol ng Diyos sa ating buhay. Yun ay para magbunga tayo at yung bunga na yon ay magbibigay naman ng papuri sa Kanya. Kaya nga, bear fruit that glorifies God. Basahin natin. John 15:5-8. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga
mga salita. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kuya Mike, ay bang sabihin, kapag sinabi ni Lord na wala tayong magagawa ng hiwalay sa Kanya, ay wala na talaga tayong kayang gawin sa buhay. Hindi yun ang ibig sabihin, kaibigan. Kaya ng tao magtrabaho, kaya ng tao mag-business, mag-aral, gumawa ng projects, mag-build ng bahay, kumita, mag-lead, magsalita at gumawa ng maraming bagay. Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong kayang gawin na magbubunga ng spiritual fruit o bungang spiritual na makaka-please sa Diyos at magbibigay ng glory sa Kanya. Maaaring may ginagawa tayo, may mga achievements tayo, pero ang tanong, nakaka-please ba yan sa Diyos? Meron ba yung eternal value? Pwedeng successful ka, pero fruitless spiritually. Pwedeng active ka, pero dry spiritually. Pwedeng hinahangaan ka ng maraming tao, pero hindi nakikita si Kristo sa puso mo. At isa pang madalas itanong, Kuya Mike, naliligtas ba tayo dahil namumunga tayo? Hindi. Salvation is by grace through faith in Christ alone. Hindi tayo naliligtas dahil may bunga tayo. Naliligtas tayo dahil si Lord ang namatay para sa kasalanan natin at nabuhay muli. At dahil tayo ay ipinanganak ng muli, nung tayo nanampalataya sa Kanya, may kapasidad tayong mamunga dahil hindi na tayo patay spiritually. Alam mo, ang mga bagay na hindi mamumunga kahit kailan ay yung mga patay spiritually. Pero tayo ay binuhay na muli kasi nga, ligtas na tayo. Tandaan mo ito, fruit is not the root, fruit is the result. Parang puno ng mangga. Ang mango tree hindi nagiging mango tree dahil nagbunga siya ng mangga. Hindi. Nagbubunga siya ng mangga dahil mango tree siya. Ganyan ang Christian life. Hindi ka nagbubunga para maligtas o masave. Nagbubunga ka dahil binigyan ka ng bagong buhay. At dahil may buhay ka na, ang magiging resulta nito ay pagbubunga sa iyo. Kaya kung may fruit sa buhay mo, kaibigan, hindi ka dapat magyabang. Kasi ang sanga, hindi nag-iimbento ng buhay. Ang branch, hindi nagsasabing, tingnan nyo ako, ang galing ko. No, ang branch ay connected lang sa puno. At ang buhay ng puno ang nagpo-produce ng fruit para sa sanga. Kaya sabi ni Lord, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Alam mo, ito dapat ang confession ng tunay na disciple. Lord, apart from you, wala akong tunay na bunga. Apart from you, ang pagmamahal ko nauubos. Nagiging mas masungit ako. Apart from you, ang patience ko manipis. Apart from you, ang forgiveness ko conditional. Apart from you, ang service ko nagiging performance na lang. Apart from you, ang holiness ko nagiging self-righteousness. Apart from you, ang ministry ko nagiging platform na lang at ako ang inaangat nito, hindi na ikaw. Kaya sabi ni Spurgeon, I can do nothing without my master. Ang mature Christian, hindi yung nagsasabing, kaya ko na yan, matagal na ako sa ministry eh. 5 taon na nga ako. No, ang nagmamature na Christian ay yung mas lalo niya naiintindihan na, Lord, kailangan kita. Wala po akong magagawa. Kailangan po kita. Kaibigan, alalahanin mo na hindi kahinaan ng umasa sa Panginoong Hesus, kundi ito ay patunay lang na alam mo kung saan nanggagaling ang tunay na buhay. May grupo ng explorers na naghahanap ng isang tribe sa Africa. Habang naglalakbay sila, may nakita sila mga tao na matagal nang nakatira sa tabi ng isang ilog. Pero nakakapagtaka, yung tubig ng ilog ay sobrang polluted. Marumi, puno ng contamination. Pero doon sila umiinom. Dahil sanay na sila. Meron silang paraan. Bago sila sumalok ng tubig, parang winawalis-walis muna nila yung ibabaw para matanggal yung malalaking dumi. Tatanggalin lang yung obvious chunks na malalaki. Pero polluted pa rin yung tubig. Marumi pa rin. Contaminated pa rin. Pero dahil yun ang nakasanayan nila, yun ang iniinom nila. Then, yung isang explorer, kumuha ng water bottle niya at nagbuhos ng isang crystal clear water sa isang cup. Ibinigay niya ito sa isang matandang babae. Ininom ng babae yung tubig at pagkatapos niyang maubos, sinabi niya sa pamamagitan ng interpreter na sabi niya, hindi niya akalain na may ganitong katamis at kagandang tubig sa mundo. Kaibigan, grabe. Kasi ganito ang mundo pag hiwalay tayo sa Panginoong Hesus. Masaya na tayo sa contaminated na buhay. At minsan, ganito rin ang believer na nakakalimot kung gaano kasarap
ang living water ng Panginoong Yesus. Sanay na tayo sa polluted na ilog, sanay na tayo sa lumang buhay kaya binabalikan. Sanay na tayo sa dating habits, sanay na tayo sa pagiging violente, sanay na tayo sa pagnanasang laman, sanay na tayo sa pride, sanay na tayo sa compromise, sanay na tayo sa approval ng tao, sanay na tayo sa sariling control. At anong ginagawa natin? Tinatanggal lang natin yung malalaking dumi. Tinatanggal lang natin yung obvious. Ayaw nating mahalata. Ayaw nating masyadong marumi tignan. Kaya inaayos natin yung image natin. Nagpo-post tayo ng Bible verses sa social media. Uma-attend tayo ng worship para makita naman tayo, no? Present tayo doon, ng mga kapatiran na kilala natin. Kumakanta tayo, nagsiserve tayo, pero yung source na iniinuman ng puso natin, polluted pa rin. Kaya hindi tayo lumalago. Hindi dahil walang living water na ino-offer ang Panginoong Yesus. Hindi dahil kulang ang grace ng Diyos. Kundi minsan, hindi tayo lumalago kasi mas mahal nating manatili kung nasan tayo ngayon. Kahit hindi na ito nakakatulong sa atin. Mahal natin yung attachment sa lumang buhay. Kaibigan, bakit ka babalik sa polluted water kung natikman mo na ang living water ng Panginoong Yesus? Kaibigan, bear fruit that glorifies God. Hayaan mo na mamunga ka upang mag-glorify mo ang Diyos. Ang puno ng mangga hindi namumunga para kainin ng sarili niyang bunga. Tama ba? Hindi niya sinasabing, akin to lahat, kakainin ko to. No. Namumunga siya para may mabusog, may makinabang, may makakita na buhay yung puno. Ganyan din ang fruit sa buhay natin. Ang bunga sa buhay mo, hindi para sambahin ka ng tao, kundi ito ay para makita nila ang kabutihan ng Diyos. Ang patience mo sa pamilya, hindi ito para sabihin nilang, ang bait-bait mo naman. No, kundi ito ay para makita nila ang grace ng Diyos. Ang integrity mo sa trabaho, hindi para gawin kang idol ng mga kasamahan mo, kundi ito ay para makita nila na may Panginoon kang sinusunod. Ang forgiveness mo sa taong nanakit sa'yo, hindi para maging hero ka. Ito ay para makita nila na buhay si Kristo sa buhay mo. Ang repentance mo ay hindi kahihiyan. Testimony ito na mas mahalaga sa iyo ang living water kaysa sa polluted water. Kaya tanungin natin sarili natin, ang fruit ba sa buhay ko ay natuturo sa tao papunta sa akin o papunta sa Diyos? Kapag may magandang nangyari, gusto ko bang ako mapansin o gusto ko maluwalhati ang Ama? Kapag may ministry result, gusto ko ba tumaas yung pangalan ko? Gusto ko makita ng tao na si Kristo ang source. Sabi sa verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y namumunga ng sagana. Iyan ang goal. The Father is glorified. Ang fruit ay hindi trophy ng sanga. Ang fruit ay worship sa Ama nating Diyos. So, anong application? Kaibigan, manatili ka sa salita ng Panginoong Yesus. Sabi niya sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, ibig sabihin, kung gusto nating mamunga, kailangan manatili sa atin ang salita ni Lord. Hindi sapat na narinig nating minsan, kundi dapat hinahayaan nating hubugin ng salita ang desires natin araw-araw. Hayaan nating hubugin ng word ni God ang decisions natin, relationships natin, prayers natin, at priorities natin. Kung gusto mong mamunga sa pamilya, let the word remain in you. Kung gusto mong mamunga sa marriage, let the word correct your pride. Basahin mo ang Bible araw-araw, mag-spend ka ng time kay Lord, mag-meditate ka. Kung gusto mong mamunga sa business, let the word shape your integrity. Kung gusto mong mamunga sa ministry, let the word purify your motives. Kung gusto mong mamunga sa pag-witness, let the word fill your heart with Christ. Kung gusto mo tumigil sa polluted water, araw-araw kang uminom sa living water ni Lord. Yun yung kanyang salita na babasahin mo araw-araw. At kapag may pruning na nangyayari, huwag kang matakot kasi ngayon nakita natin yung goal. The goal of removal is fruitfulness. Hindi nagpuputol ng Diyos para iwan ka na wala lang, empty. No, kundi inaalis niya ang ilang bagay para mas lalo kang magbunga na magbibigay naman ng glory sa Diyos. Marahil inisip mo, parang ako yung sanga na walang bunga na inalis ng Diyos. Hindi pala ako nakakonect. Wala pala ako relationship sa Kanya. At tinatanong mo ngayon, paano ba ako magkakaroon ng connection sa Panginoong Yesus? Kaibigan,
manampalataya ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung ikaw ay sumabay sa panalangin na may pananampalataya, ikaw ay naging anak ng Diyos ngayon. Ikaw ay may connection na sa Kanya. Ikaw ay may buhay na. Kaya pwede ka na mamunga. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ng iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Kaya simulan mo makipag-cooperate sa Diyos sa gagawin niyang pagputol at paglinis sa buhay mo. Paano mo naman ito gagawin? Una, stay connected to the true vine. Manatili ka kay Lord. Huwag kang lalapit lang kapag may problema. Makinig ka sa kanyang tinig. Makinig ka sa kanyang salita. Bumalik sa prayer, bumalik sa obedience, kasi hindi ka mamumunga sa sarili mong lakas. Pangalawa, trust the Father's pruning. Kapag may tinatanggal ng Diyos, huwag agad isipin na rejection yon. Minsan pruning yon, minsan protection, minsan preparation, minsan nililinis niya yung pride, selfishness, hidden sin, bitterness at mga bagay na humahadlang sa paglago mo. Masakit ang pruning, pero nasa kamay ito ng Ama na nagmamahal sa iyo. Kaya huwag kang lumayo habang nililinis ka niya. Pangatlo, bear fruit that glorifies God. Hindi tayo namumunga para ipagmalaki ang sarili. Namumunga tayo para makita ng tao ang kabutihan ng Diyos. Ang fruit ay hindi root ng salvation. It is the result. Hindi ka niligtas dahil namunga ka. Mamumunga ka dahil binigyan ka ni Kristo ng bagong buhay. Kaya iwan mo na yung polluted water ng old self. Uminom ka sa living water ng Panginoong Hesus. Hayaan mo makita sa buhay mo ang repentance, love, obedience, humility, forgiveness, purity, generosity, at witness. Kaya nga, stay connected while God removes. Manatili kay Kristo habang may inaalis ang Diyos. Magtiwala habang nililinis ka ng Ama at mamumunga ka para sa Kanyang kaluwalhatian. God bless.